Pinagdarasal din po natin ang mga frontline health workers na nawalay sa kanilang mga pamilya. Amang makapangyarihan, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil sa taglag mong habag, kabutihan, karunungan, kapangyarihan at walang hanggang pagpapala. Ama, ngayon ay aming ipinagdarasal ang lahat ng mga doktor, nurse at ang lahat ng manggagawa ng kalusugan na kasalukuyang humaharap sa pagsubok at nahihiwalay sa kanilang pamilya at mahal sa buhay. Protektahan mo po sila sa kahit na anong kapahamakan, lalong-lalo na sa panganib ng COVID-19. Naway gabayan niyo po sila at ang kanilang mahal sa buhay. Yakapin mo po sila sa iyong grasya, pagmamahal at presensya. Patatagin niyo po ang kanilang isip, puso, pangangatawan at kaluluwa. Sa kanilang kinakaharap na hamon, Ama, naway pagpalain ninyo po sila at naway kapiling nila kayo sa kahit saan at ano ang kanilang ginagawa. Naway ang kanilang pagtitiwala at pagmamahal ay manatili sa inyo. Ang lahat ng ito'y aming ipinapanalangin sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsiluhod po para sa panalangin kay Jesus ang banal na salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay naririyan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay, mararanasan namin ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang paggiliw naming laan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig, maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod, kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po. Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, GMA Network Facebook page, Moments with Father Jerry Orbos at mga partner pages. Ang tema ng ating mga misa na pagsasamahan natin sa mga susunod na araw dito sa Shrine ay #PasCovid. Halina Jesus, banal na diwa, aming pag-asa at galak sa panahon ng COVID-19.
Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng Misa de Gallo. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Anthony Inzon, SVD. Magsitayo po ang lahat. Divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing its triumph and sadness flee away. Dear Savior, come to earth, dispel the night, and show your face, and bid us hail the dawn of grace. O come, divine Messiah, the world in silence waits the day when hope shall sing its triumph and sadness flee away. Tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating traditional Aguinaldo Mass, be it a dawn mass ngayon o sa mga kasama natin through live stream, magandang umaga, magandang araw, magandang gabi, saan man po kayo naroon sa mundo. Bilang isang komunidad, bilang isang Pilipino, bilang isang nagmamahal sa Diyos, tayo ngayon natitipon at dumudulog sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin, sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya ng may kagalakan. Upang maging mas marapat tayo sa ginagawa nating pagdiriwang, manandali muna tayong manahimik. Pagsisihan natin ang ating nagawang pagkakasala at humingi tayo ng tawad sa Poong May Kapal. Panginoong Jesucristo, Ikaw na nagsisilbing aming kaligtasan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, sa iyo kami kukuha ng lakas, sa iyo kami makakahanap ng pag-asa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesucristo, dinudulog namin sa iyo ang aming hinaing, ang aming pinagdaraanan, ang aming mga intention at panalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating pagkakasala. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos na rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng laman. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Nakapil mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluglog sa kanan ng Ama. Maawa ka
Manalangin tayo. Sama natin ang ating mga partikular na intensyon, mga nagpapadasal sa atin. Sama din natin ang mga kaluluwa ng ating mga yumao. Sinasama natin si Marilo Tila Fernandez, si Marife, Mrs. Eufrosinia. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mo magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapatin nawa kaming sa iyong pagka-Diyos ay makasalo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kaniyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin, akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan yung mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway, lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday leyong nahihimlay, walang mangangahas lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na haring dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walang pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian at palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Lord is near.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lay ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lay ni Abram. Si Abram ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at kanyang mga kapatid. Nagiging anak naman si Juda kay Tamar, sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Nagiging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at nagiging anak naman si Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Ese, na ama ni Aring David. Nagiging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Osaphat, at si Osaphat ang ama ni Horam, na siya naman ang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Osias. Si Osias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon nung nagkakatapon ang mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, nagiging anak ni Jeconias si Saratiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim, at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akyum. Itong si Akyum ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Erezial. Si Erezial ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Ose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 na salinlay mula kay Abram hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Mga kapatid, kada taon, every year, maririnig natin sa ating paghahanda para sa Kapaskuhan ang ibanghelyo ng genealogy o yung listahan ng mga ancestors ni Panginoong Jesucristo in the line of David. Iba't iba, sari-saring mga tao ang ating napakinggan. Iba't iba ang personalidad na nauna bago
dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Sa binasang listahan, may mga mayayaman, may mga mahihirap, may mga hari, may mga simpleng tao, may mga local Israelite, may mga foreigner, may lalaki, may babae, may matanda, may bata. Sari-sari, iba't iba. There is no pattern. It's like a random mixture ng mga katauhan ng personalidad. So every year, kapag naririnig ko yan, ang pumapasok na imahe sa aking isip ay yung halo-halo. A very Filipino idea of mixture. Pero yung aking pananaw sa halo-halo ay medyo may pagkakaiba, bunga ng aking experience nung ako'y bagong pari pa lamang 14 years ago. Nung ako ay na-assign 14 years ago sa Palawan, meron kaming isang maliit na quasi-parish doon. Merong local elementary school. Once a month, sinisikap naming makapunta doon, makapagmisa kasama ang mga bata, at despite the fact na maybe 60% of them are Catholics, some percentage are Muslim, another percentage are other religions. Dahil nga mga elementary students, nagpupunta kami doon para kausapin sila at makapagdaos ng isang selebrasyon na kahit papano kami ay sama-sama, kami nagkakaisa, kami nagdarasal sa ating Panginoon. Ang mga batang ito na pinaghahandaan na ang pagdating ni Father every month ay maghahanda rin ng kanilang alay. Because ito yung nakikita nilang ginagawa ng mga matatanda, so ganun din ang kanilang ginagaya. Pero may kakaibang characteristic ang kanilang offertory. Basta kapag tapos na yung homily ni Father at mag-offertory na, ilalabas na nila sa kanilang bag o hawak-hawak nila yan, yung kanilang isang supot ng bigas. To be more precise, yung supot na yon ay may lamang isang tasang bigas. Most often, not more, not less. Bawat bata may isang tasang bigas na nakalagay sa isang plastic bag. So nakahanda na rin ako, may isa akong lalagyan para tanggapin ng malugod ang kanilang dinala bilang pakikibahagi sa selebrasyong ito, ayon na rin sa kanilang nakikita sa kanilang mga magulang. So you can just imagine 40, 50, 60 children lining up, may daladalang isang tasang bigas na nakalagay sa plastic at tuwang-tuwa na yung kanilang turn na makapag-abot nito ay darating. I am not an expert on rice. So what they give us, we put in one container. Nung first time, pag-uwi ko sa kumbento, ang sabi ng aking mga kasama, "Oh Father, paano natin to isusort out?" Sabi ko, isusort out. Tingnan nyo naman Father, mayroong magandang klase, may hindi magandang klase, may pang restaurant, may pang bahay, may ganito, may ganyan. Sabi ko, pagsama-samahin nyo na lang. Rice is rice. Kung bigas yung isa, bigas yung isa. Pagsamahin niyo, hindi na natin malalaman kung ano yung ano. So, everything, halo-halo, ay magsasama para iluluto namin para sa aming hapag. This is what I see as a combination ng kabutihan ng Panginoon. Walang perpekto, walang pinakamaganda, walang pinakapangit. Lahat may pinagdaanan, lahat may kwento,
Lahat may particular, unique characteristic. But they are all eventually still blessings from above. They come from the hearts of beautiful, prayerful children. At isang kagalakan na ang kanilang pagsasama-sama, isang kagalakan na silang pinagpala ay magkaroon ng simbolo rin ng pagsasama sa aming hapag. This is halo-halo. This is joining together. This does not look at imperfection. This just looks at the beauty, the grace of God. Look at the genealogy of Jesus. Nung una sabi nila, ang tagal naman ang pagdating ng Mesiyas. Bakit siya yung magiging ancestor? Kung siya yung nandyan, abay parang hindi na darating ang ating Panginoon. Bakit siya? Bakit siya? Bakit siya? At the end of the day, dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At the end of a beautiful journey, we still come to the baby in the manger at Christmas. At the end of the day, the promise of salvation is fulfilled. Borrowing this and taking this to our own experience, we look back at 9 months since the start of lockdown has been declared sa Pilipinas. Kalagitnaan ng March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The 9 days of preparation now is actually a looking back of the 9 months na tinahak natin. Kakaiba. Hindi tayo na-prepare. Wala tayong gamot. Everything in the world has changed. And there are difficult experiences. There were difficult journeys. There are peculiarities. There were tears. There were challenges. There was and is sickness. Yung iba nakasurvive. Some and many we have lost. It has been a journey. Many times, a journey of ups and downs. Sometimes, a journey that hurts. Still, it is a journey. At sa bawat kwentong dinadala natin ngayon before the altar of the Lord, sa bawat hinaing na dinadala natin ngayon sa ating ginagawang simbang gabi, sa bawat tao, sa bawat pangalan, sa bawat mukha, na ating naalala, pinagdarasal, minamahal. We want to end with Christmas and we want to begin with Christmas. Ang nabasa ni Reverend na Ebanghelyo ay simula ng Ebanghelyo. Hindi yan yung katapusan ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ito'y simula. Napakagandang simula. Anuman ang ating pinaghahalo-halo ngayon, anuman ang ating pinagdaanan ngayon, anuman ang dinadala natin ngayon, anuman ang binabalikat natin ngayon, ang ating panalangin, Panginoon, dadalhin namin ito sa simula ng Kapaskuhan. Pagninilayan namin uli ang simula ng iyong presensya. Halo-halo. Iba-iba, natatangi. Pero ang ating Panginoon, ang siyang ating sandigan, ang Panginoon, ang ating lakas, ang ating Panginoon, ang ating kaligtasan. Magsitayo po tayong lahat. Ialay natin ngayon ang ating panalangin, ang ating pungtugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng ating simbahan tungo sa pagbabago at pagsasabuhay ng mga pangako ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Matutunawa tayong makita ang kabutihan ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-iwas sa paninirang puri at pagtalikod sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makasumpong nawa sa pag-asa sa pag-ibig at awa ng Diyos ang mga taong nalulungkot o may matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magkamit nawa ng kagalingan at maayos na kalusugan ang mga kapatid nating may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Diyos sa Kanyang kaharian ang mga kapatid nating yumao na upang makasumpong sila ng kapahingahan magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin, ang aking mga panalangin na dinadala sa misang ito, pero higit sa lahat, ang panalangin ng aking kapwa na may pinagdaraanan, na may nararamdaman, na medyo mas nahihirapan sa akin. Naway idinudulog ko sa kanila, sa iyo, ang kanilang intentions, ang kanilang paghihirap, ang kanilang mithiin. Bilang isang kapatid, pinagdarasal ko sila. Dinadalangin natin ito sa ngalan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid o papaghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay pagindapatin mong magkasalo-salo sa pagkaing binigay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya't kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na handog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Santo Papa, ni Honesto, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na yumao, si Marife, na tinawag mo mula sa daigdig na ito
Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa nila si Kristo sa pagkabuhay. Allahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dumulog tayo ngayon sa ating mapagpalang Ama sa panalangin tinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayong tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na galis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad po tayong tatanggap sa Kanya sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Spiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na paraang narito ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabi nawa ng iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating na si Kristo na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pagdating ng iyong anak sa aming mundo, pinagugnay niya kami, O Ama, sa iyo, at sa kanyang pagbabalik sa iyo, dala niya ang aming pagkatao at pagsamo. Dinggin mo, Ama, ang mga panalangin na aming inilalaan sa iyo, naway sa tulong at panalangin ng mahal na ina, na iyong anak, ng iyong mga anghel at mga santo, makarating sa dakilang harapan mo ang aming panalangin at pagsamo, at naway maging kaaya-aya sa iyo. Ipagkalob mo, umawaing Ama, ang mga ito, kung ito'y naayon sa dakilang kalooban mo. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Jesus, ang banal na salita na nagkatawang tao. Amen. Magsiupo po para sa ilang patalastas. Announcements. For those who wish to physically attend our masses at the open air, the shrine has set up a TV wall in our parking area for your convenience. The Shrine 2021 calendar and tala ng Pasko ngayong #PasCovid are now available outside the shrine. You may write your prayers in the stars that will be placed in our Christmas tree. These stars will be blessed in every Mass. Please journey with us this season, #PasCovid. We all invite you to like our Facebook page and YouTube channel. Just search for Shrine of Jesus the Divine Word for announcements, spiritual reflections, and other church activities. In adherence to IATF guidelines, to shorten the celebration of Masses, there will be no reading of names to give way to other liturgical activities within the Mass. The Mass intentions of our Simbang Gabi and Misa de Gallo shall be flashed and recorded in our Book of Prayers. On December 24, our Misa Aguinaldo or Christmas Eve Mass will be at 8 o'clock and 10 o'clock in the evening. Our liturgical activities are live-streamed and open to the public in accordance with IATF guidelines. Gratefully yours, in the Divine Word, Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Agpapalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, umayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Ni Pasko,
ay magbigaya. May the Holy Triune God live in our hearts. and the hearts of all people. Saint Arnold Jansen, Pray for us. Saint Joseph Reynadimits. Pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.